Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang misteryosong kwento mula sa isang baryo sa Mindanao kung saan ang mga gubat ay may tinatagong dilim at lihim. Ang kwento ni Nestor tungkol sa kanyang kapatid na si Aling Celia ay puno ng mga kababalaghan at mga engkanto na nagkukubli sa lilim ng mga puno. Isang araw sinundan ni Nestor ang kanyang kapatid na tila naakit ng isang itim na baboy papasok sa gubat kung saan may mga nilalang na sumasayaw sa ilalim ng buwan. Sa paglipas ng panahon, natuklasan niya ang nakakatakot na katotohanan sa gitna ng clearing, mga buto at damit ng mga batang nawawala na tila ba isang babala mula sa mga engkanto at manananggal na nagkukubli sa dilim. Noong bata pa ako, may nakilala akong kaibigan na ang pangalan ay Nestor. Kwento niya ito tungkol sa probinsya nila. Sa isang probinsya sa Mindanao siya nakatira. Sabi niya sa kanila raw ay may isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga gubat. Marami raw naglalakihan puno sa gubat na yon. Tapos may mga ilog din na dumadaloy sa gitna ng mga gubat. Hindi raw nakapagtataka na may mga nawawalang bata sa kanila noon kasi mahirap talagang makalabas doon kapag naligaw ka. Yung mga puno para bang may mga matang nakatingin sa'yo. Tapos, yung hangin parang may ibinubulong na hindi mo maintindihan. Isa pa, marami rin daw mga kwento ng kababalaghan na nagaganap sa mga gubat na yon. Ang kapatid daw ni Nestor na si Aling Celia ay isa sa mga nawawalang bata noon. Sabi ni Nestor, mahilig daw makinig sa mga kwento ng mga engkanto si Aling Celia. Kaya siguro ay naengganyo itong pumasok sa gubat kahit na bawal. Ang sabi ni Nestor, isang araw daw ay nakita niyang sumusunod sa isang itim na baboy si Aling Celia. Tumakbo raw si Nestor para tawagin ang kapatid niya. Pero hindi siya pinansin ni Aling Celia. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad habang nakatitig sa itim na baboy na naglalakad patungo sa gubat. Sinundan daw ni Nestor ang kapatid niya. Nakita niyang pumasok ito sa gubat. Nagdalawang isip pa raw siya kung susundan niya si Aling Celia. Kasi sabi ng lola nila, may mga engkanto raw na nakatira sa gubat. Pero nag-alala siya para sa kapatid niya, kaya sinundan niya ito. Nagtago raw si Nestor sa likod ng mga puno habang sinusundan si Aling Celia. Nakita niya na nakatayo lang ito sa isang clearing. Tapos yung mga nilalang na nakita niya ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sabi ni Nestor, natakot daw siya sa mga nilalang na yon. Kaya nagpasya siyang umuwi na lang. Naghintay siya na bumalik si Aling Celia. Pero hindi na ito bumalik. Lumipas ang ilang taon, bumalik ako sa amin. Binata na ako noon. Nagbakasyon lang sa baryo namin. Naalala ko yung nangyari kay Aling Celia. Nasa isip ko pa rin yung mga nilalang na nakita ko noon. Hindi ko alam kung mga engkanto ba sila o mga aswang. Habang naglalakad ako sa gubat, bigla akong napatigil. May nakita akong nilalang na nakatayo sa isang sanga ng puno. Ang haba ng buhok niya, tapos yung ngiti niya, parang nangaakit pero nakakatakot. Tapos, may mga pakpak siya. Tumatawa siya habang nakatingin sa akin. Doon ko naisip na baka manananggal ang nakita ko. Tumakbo ako pa uwi. Hindi na ako lumingon dahil baka habulin ako ng manananggal. Noong mga panahon na yon, may mga nawawala pa ring mga bata sa amin. Sabi ko sa sarili ko, baka yung manananggal ang may kagagawan. Isang gabi na naginip ako ng masama, na panaginipan ko si Aling Celia. Nakatali siya sa isang sanga ng puno. Tapos umiiyak siya at humihingi ng tulong. Nagising ako na pawis. Naalala ko yung manananggal na nakita ko. Parang sinasabi ng panaginip ko na siya ang may kagagawan sa pagkawala ni Aling Celia. Naalala ko rin yung mga nilalang na nakita ko noon nung sundan ko si Aling Celia. Bigla akong kinabahan para sa kapatid ko. Naalala ko yung panaginip ko. Sabi ko sa sarili ko, baka kaya ko na panaginipan si Aling Celia ay dahil kailangan niya ng tulong. Nagpasya ako na hanapin siya.
Kahit na ilang taon na ang lumipas, nagpunta ako sa gubat. Hinanap ko yung clearing na pinuntahan namin noon ni Aling Celia. Sa gitna ng clearing may nakita akong nakatambak na mga buto. Lumapit ako sa mga buto. Nakita ko na may mga damit na kasama yung mga buto, mga damit ng bata. Doon ko naisip na baka si Aling Celia at yung iba pang mga batang nawawala ang may-ari ng mga buto na yon. Bigla akong natakot. Parang may bumagsak na malamig na tubig sa dibdib ko. Nalungkot din ako, hindi ko mapigilan. Naisip ko na patay na si Aling Celia at hindi ko siya natulungan. Umiiyak ako na umuwi. Hindi ko na sinabi sa mga magulang namin ang tungkol sa nalaman ko. Umuwi na ako sa Maynila, dala-dala yung alaala ni Aling Celia at yung mga buto na nakita ko sa gubat. Hanggang na ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Siguro ay bahagi na ng responsibilidad ko na ipagtanggol ang iba sa manananggal na yon. Kahit papaano, gusto kong makabawi para kay Aling Celia at sa ibang mga bata. Sa kwento ni Nestor, natutunan natin na ang pagnanasa sa misteryo ay maaaring magdala sa atin sa panganib na hindi natin inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, tandaan, sa dilim ng gubat, hindi lahat ng nawawala ay natatagpuan.